Tuluyan na hong nagpakatuta hetong si Soto dito kay Martin Romualdez. Dito sa video na to, binalagbag ho siya nitong si Attorney Vic Rodriguez. Paano ba naman ho kasi mga kababayan, lumabas lang itong si Sir Orly Gutesa nung huling hearing ng Blue Ribbon Committee. Ngayon ho suspendido na ho ang pagdinig diyan sa committee na yan. Dahil nga naman nabanggit ang pangalang hindi pwedeng banggitin. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At sa mga nahihirapang mag-subscribe, scan nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, breaking news ho ito. No? Usap-usapan ho ngayon sa mundo ng social media ang pagsuspindi, pansamantalang pagsususpende ng hearing ng Blue Ribbon Committee. Ito, flood control hearing suspended. News update, Blue Ribbon Committee hearing on the anomalous flood control project will be suspended for the meantime. Senate President Tito Soto III confirmed on Saturday. But once we agree on the proposal, we will put it on the floor, Soto said. Wala na ho yan mga kababayan. Isa lang ho ibig sabihin yan mga kababayan. Dahil yan nabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez at natatakot ho sila doon sa security consultant nitong si Zaldico na lumutang dyan sa pagdinig sa Senado. Mga kababayan nating miyembro, mga kasapi ng AFP, PNP, mga uniform personnel, mga reservist, sang-ayon ho ba kayo sa nangyayari na to sa ating bansa? Kung kailan na lumalapit na ho tayo, ika nga nagkakaroon na ng kaliwanagan kung ano talaga ang totoong nangyari dyan sa issue ng flood control na yan, saka naman ititigil nitong tuta ni Martin Romualdez. Hindi, tanong ko lang ho sa ating mga men in uniform. Kasi kayo ho talaga ika nga ang sambayan ng Pilipino gumalaw na noong September 21. Do alam naman ho natin na yung ibang mga lumabas noong mga panahon na yun pakawala rin ng Malacanang. Para ika nga in-infiltrate nila yung galawan noong mga panahon na yun para guluhin, di ba? Yung mga totoong merong panawagan noong September 21. Ngayong nangyari ito para sa ating AFP, PNP, mga men in uniform, sang-ayon ho ba kayo sa ginawa na yan itong si Tito Soto? Gusto nyo ho ba ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Sa tingin ho natin ang ating mga kababayan, base sa ating mga nakikitang komento dito sa ginawa na to ni Tuta Soto, hindi ho nagustuhan ng sambayan ng Pilipino yung pagsuspendi na yan ng hearing ng Blue Ribbon Committee. Kasi ho mga kababayan, hindi rin naman lingid sa kaalaman ng karamihan na malapit na hong mag-break ang Senado at ang House of Representatives. Kasi ho, kahit ito kasi naka-break yan, pwede naman silang mag-conduct ng hearing kagaya ng ginawa ng Twadcom, di ba? Naka-break sila pero tuloy-tuloy ang pagbira dito kay BP Sara, dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito wala ho tayong binibirang politiko. Dito inaalam ho natin kung sinong nagdispalko sa pera ng ating mga kababayan. Ito, rekta ho tayo kay Maisug, kay Attorney Vic Rodriguez. Isa ho sa mga tinig na pinapakinggan ngayon ng ating mga kababayan pagdating sa mga punto de vista initong mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito si Attorney Vic Rodriguez. Game. Pa ho sila na busalan ang katotohanan, patahimikin ang pagdinig, patayin ang pagdinig. Tuloy-tuloy lang ho to, tuloy-tuloy lang. At ito na nga ho, dahil sumang-ayon yung mga tutat payaso sa Senado, nag-anunsyo ho si Tito Soto na indefinitely postponed, indefinitely canceled. Nalalaman ko po itong personal sapagkat ganito rin po yung daang tinahak ng ating Korte Suprema. Nakakagalit mga Pilipino sapagkat harap-harapan na po tayong ginagawang mga mangmang. Pasensya na ho kayo, yung mga naghahaponan, pahintulutan po ninyo ako na samahan kayo ngayong araw ng Sabado. Hindi naman po tayo regular na nakikipag-ugnayan sa inyong direkta sa ating programa tuwing araw ng Sabado. Subalit katangi-tangi po kasi ang kaganapang ito. Bukod pa riyan, minarapat ko po na sa Monday or Tuesday na lamang para pagbigyan daan yung ginagawa pati po ng mga volunteer groups kagaya po ng Hakbang ng Maisog na pagtulong doon sa mga in our own little
and private capacity ng pagtulong doon sa mga nasa lanta po ng lindol, yung iba naman ay tumutulong din Correct. sa mga nasa lanta po at naperwisyo ng bagyo. Nakalimutan ko munang bumati sapagkat nakakagalit po talaga ang kaganapang ito. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi sa lahat ng Pilipino saan man po kayong panig ng mundo. Magandang araw. Magandang araw po sa lahat ng mga hahabol mamaya sa ating replay. Magandang gabi po sa inyong lahat at hindi ho kaaya-ayang balita sapagkat pinatay ang pagdinig sa Blue Ribbon. Naging malinaw ang pahayag ng Presidente ng Senado na indefinite po yung pagkansela o pagsuspindi sa hearing ng Blue Ribbon. Mga kababayan, harap-harapan na po tayong winawalang hiya. Sirang-sira na po ang institusyon. Kaya natin na sinabing pinatay, pagka ang hearing po ay sinabing indefinitely suspended, indefinite nga po yun, walang katiyakan. Napansin ho ninyo, nung nabanggit na, yung pangalan na ayaw ni hindi man mabanggit ng mga senador, yung mga pangalan na ayaw man banggitin ng mga kongresista, except of course for a few, like Senator Dante Marcoleta, na paulit-ulit binabanggit ang pangalan ng taong ito. Nung nabanggit na, yung pangalang Ferdinand Martin Romualdez, di ba? Hindi po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon last week. Bakit? Very damaging na po yung naging direktang pahayag, testimonya at sinumpaang salaysay, whether doon sa isa pang sablay na notary public na binawi bigla yung pirma, nasa napasumpaan naman po nung Orly Gutesa, yung Orly Gutesa, ni Master Sergeant Orly Gutesa, nagkakandara pa na po ang mga aliado ng Malacanang, yung mga tuta at payaso ng Malacanang sa Senado, kung paano pigilan ang pagdinig sa Blue Ribbon. Napag-usapan na rin natin sa live. Maging vigilant po kayo, hindi po kaya ito ng 1, 5, 3 tao, kahit 1,000, 10,000 tao. Kailangan po ito collective effort ng mamamayang Pilipino. Hindi po dapat tayo pumayag na indefinitely suspended ang Blue Ribbon hearing. Last week, pinapalamig nila ang issue, pilit pinapatay para makalimutan nung binanggit na yung tila patron nila na hindi humabanggit-banggit ang pangalan. Nung binanggit na yung pangalan ni Martin Romualdez kung saan nagde-deliver ng mali-maletang pera, ang grupo ng security group ni dating Congressman Saldi, ako bukol ko, di ba? Natakot na po sila ron dahil nasa tarangkahan na po ng Malacanang. Importanteng marinig ko ho yung inyong komento, sana ho mag-engage kayo. Sana ho ay mai-share din ninyo ito nang sa ganoon ay higit na lumawak ang pagpapalaganap natin ng mga makabuluhang impormasyon sapagkat lahat po tayo, lahat, walang exception, lahat po tayo ay taxpayers. At ang pinaglalaroan ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay taxpayers money. Lahat tayo taxpayers. Just in case you do not know, dahil meron po talaga na akala nila ay yung matuturing ka lang na taxpayer kapag ka may trabaho, nagfa-file ka ng inyong income tax return, meron kang withholding tax. Hindi ho. Lahat po tayo, mapa-vendor ng fishball, mapa-negosyanteng malaki, mapa-makatamtaman ang katayuan mo at estado sa buhay, lahat po tayo ay taxpayer. Bakit? The moment na meron po kayong binili, kahit ano, sigarilyo, nagpakarga ng gasolina, namalengke, nagbayad ng kuryente, nagbayad ng tubig, kumukonsumo ng internet at meron kayong connectivity, lahat po yan ay may kalakip na buwis. The moment that you are a consumer and you consume something, whether it be goods or services or food, yung mga paglabas-labas po sa mall, pagkain sa labas, taxpayer po kayo. Meron pong kaakibat na buwis yan. Lahat po tayo ay taxpayers. Kaya lahat po tayo dapat ay kasali sa usaping ito. Balik po tayo sa ating topic ngayong gabi. Ito na. No? Game.
tuta at payaso sa Senado. Wala na pong independence eh. Wala na po yung sistema ng check and balance. Wala na po. Kaya nga hindi ba lagi ko sinasabi, huwag naman nilang mamasamain kung paulit-ulit po sapagkat tayo nagiging tinig lamang ng mamamayang Pilipino. Dito na po tayo lahat nagsusumbong eh sa ating mga magigiting na miyembro ng mga military and uniformed personnel. Yeah. Siguro po, honorable women and men of the armed forces of the Philippines and other uniformed personnels. Mga ma'am, mga sir, kanino pa ho kami magsusumbong? Nakita naman ninyo, kanina lamang, an hour ago, nag-anunsyo si Senador Tito Soto, yung Pangulo ng Senado, pinatay ang pagdinig ng Blue Ribbon. Kanino pa ho magsusumbong ang mamamayang Pilipino? Tutat payaso na ho ang Senado eh. Ilan na lang ang lumalaban dyan eh. At ngayon nagdesisyon, papatayin yung pinatay na ho yung pagdinig suspended indefinitely. Pinag-uusapan ho natin yan dito sa ating programa na antabayanan po ninyo, let us all be vigilant. Please mag-ingay ho kayo sa lahat ng social media platforms sa community ninyo. Ngayong araw ng ito, Sabado, mag-sakto ho, baka naghahapunan na iba, baka iba nag-early dinner o mag-dinner pa lamang o late dinner. Whether you are with your family, your friends, your neighbors, your business associates, o yung inyo pong kung anumang grupo, kagaya po ng Tau Gamma Phi. Happy anniversary sa inyo mga tol, yung mga miyembro ng Tau Gamma Phi na nag-celebrate po ng kanilang anibersaryo ngayong araw, October 4. Happy anniversary sa inyo. At ganun din yung mga kabahagi ng TOL, yung Triskelion Order of Law. Ito po yung mga brad naman po ng mga Tau Gamma Phi na nasa law school o dili kaya iba ay naging abogado na ho. So maligayang anibersaryo po sa inyo at pagpatuloy ninyo yung inyong pagbibigay ng community service. Napakarami niyan mga miyembro niyan. At payapa po tayo, wag na tayo mag-engage doon sa nakagisna nung araw na away dito, away doon, fraternity war. Wala ho yun. Community service na po tayo. At sana, ang gawin po ninyong dagdag o modification bukod sa pagbibigay ninyo ng kung ano-anong physical services, medical, dental mission, yung legal advice, legal aid, sana ho magkaroon din kayo ng pagmumulat sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga brad at sis, sa mga mahalagang usaping panlipunan. Pagkagaya po kung paano tayo winawalang hiya ng mga tuta at payaso sa Senado. Labis-labis na po ito, sobra na po ito. Harap-harapang pangwawalang hiya na po ito sa ating mga Pilipino. Masyado na po tayong ginagawang mangmang. Hindi po tayo mangmang, hindi po tayo tanga, hindi po tayo mga bobo. Maaari, yung mga tutat payaso na nariyan sa Senado, sila yung ganun. Pero hindi po ang mamamayang Pilipino. Kailangan po tayo mag-aisa. We have to push back dahil sobra-sobra na po ito eh. Sobra na ho yan. Imagine ninyo, hindi na nila maawat eh. Nandito na po tayo. Ito na inaabangan ng mamamayang Pilipino. Yung affidavit po ni dating Yusek Robert Bernardo. Pinangalanan ni former Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Saludo uli sa iyo at sa iyong tropa, Sergeant Gutesa. Pinangalanan si Martin Romualdez na sila'y nagde-deliver ng maletang pera. Kakahalaga ng 45-48 million per maleta. Hindi lamang isang beses, maraming ulit. Usually 3 times a week. Imaginein po niyo kung gaano karaming pera yon. Segue ko lang po. Kailangan po rito kolektibong pagkakaisa na ng mga Pilipino. Hindi po pwedeng may kulay ang paglaban sa korupsyon dahil yung pangwawalang hiya po ng Marcos Jr. administration sa Pilipino, wala pong kulay, wala pong relihiyon. Ang tingin sa ating lahat, napakaliit. Ang tingin sa ating lahat ay mga basahan o masahol pa sa basahan. Ganon po tayo yinuyurakan. Kanya,
let's do our own little share and effort. Meron lang po talagang mga taong, hindi lang po sa Senado to, napakaraming tutat payaso na nagpapagamit sa Malacanang, sa Marcos Jr. administration. Mantakin ninyo, lumindol lang 6.9, magnitude 6.9. Tinamaan ang ating mga kaibigan at kababayan sa Cebu. Kulang na kulang sa tubig. Ito po yung mga ilang mainstream media. Magpapalabas po ng kanilang video clip, kalunos-lunos yung itsura ng ating mga kababayan, meron pong malungkot na background music. Tapos ang sasabihin, sana ho ay mag-donate kayo, ipasok nyo ang donasyon ninyo sa ganito, tutulong po tayo. Pakawalang hiya po ng mga yan. Hindi nyo nga binabalita yung panggagahasa ng Marcos Jr. administration sa kabanating mga Pilipino. Nakuha nyo pang humingi ng tulong, pinansyal o material, ang dami hong pera ng Pilipinas na patunayan na natin, nakita natin. Nakasalansang lang po sa mesa Diyan sa First Engineering District or First District Engineering Office ng Bulacan, nakasalansang po yung pera Pinagpaparti-partihan lang ho nung Yusek Robert Bernardo, nung Henry Alcantara, nung Bryce Hernandez, kung kani-kanino pinapadalaan, pati yung Congresswoman dating Mitch Cayon, nababanggit, pinagpaparti-partihan Tuloy ho natin na merong pinapadala kay Zaldico, dito kay Martin Romualdez. Bakit ho yan mga kababayan Diyan pa lang ho tayo sa Bulacan, wala pa ho tayo sa Ilocos Norte. Wala pa ho tayo sa Leyte. Wala pa ho tayo sa lugar ni Martin Romualdez. Wala pa ho tayo sa Pampanga, lugar nitong si Dong Gonzales. Wala pa ho tayo dyan sa lugar ni Kong Hun, lugar ni JJ Suarez. Nasa Bulacan pa lang ho tayo. Itinigil na ang boxing. Anong nakita nila na anak, wala to, yari tayo dito. Kahit anong itanong nyo dyan kay Kasi mga kababayan, sa yabang nitong si Ping Lacson, sa yabang ho ng mama na yan. Kung meron man ho siyang hawak dito kay Master Sergeant Orly Gutesa, linabas niya na ho yan. Sa kapal ng mukha nitong si Lacson, hindi niya na ho hihintay ng hearing para isampal sa pagmumuka nitong si Master Sergeant Orly Gutesa kung meron ho siyang hawak-hawak laban sa kanya. Tapos ngayong may kalamidad, pagsasamantalahan pa tayo ng mga mainstream media, wag na po tayong magpatumpik-tumpik, wag po kayong magpagamit. Kung gusto nilang mag-donate, total may mga nag-a-ads naman sa kanila, may mga commercial naman sila, di ilabas nila yung kanilang kita. Bakit kukunin sa ordinaryong manggagawa? Si Manong Grab driver, yung Manong fishbowl, si ate na nagtutulak ng nilagang mais, bakit ihingin sa atin ng tulong? Hindi po tayo madamot, pero nakita natin ang daming pera ng Pilipinas. Ninanakaw lang ng mga tiwaling politiko. Kaya itong mainstream na ito, wag po kayo mag-donate. Kung gusto po niyong tumulong, diretsyo ninyo doon sa mga nasa lanta. Wag niyo pong idadaan. Wag niyo nang Diyan idadaan sa mga dyan. hunyangong mainstream media, ulitin ko wag kayong papadala. Ang ginagawa nila para kayong binibigyan ng isa na namang drama anthology. Meron pong mga video clip na kawawa, yung ating mga kawawa talaga, yung nasa lanta ng lindol at ng bagyo. Kawawa talaga. But there is no point na paulit-ulit mong ipalabas, tapos meron kang malungkot na background music, tapos sasabihin mo, sana ho'y magtulong kayo, magbigay kayo ng donasyon ninyo, ang kakapal na mukha ninyo. Ang kakapal na mukha ninyo. Tapos hindi nyo ibabalita yung pagnanakaw ng Marcos Jr. administration. Tapos lalapit kayo sa mga ordinaryong tao, kuba na ho kami kakatrabaho. Hihingan nyo pa? Mga kababayan, wala pong masamang tumulong. I suggest, if you have friends in Cebu, doon nyo po idaan ng diretsyo. It doesn't have to be big. Diretso nyo na ho sa mga kung meron ho kayong kakilala. Diretso nyo na. Huwag nyo nang idaan dyan sa mga mainstream media na yan. Direkta nyo na. Wala na maraming cheche-bureche. Kaunting tulong, nakakabili ng tubig, toiletries, makakain, ready-to-eat meal. Diretso nyo po doon. Huwag nyo pong idadaan sa mainstream media. Pasensya na ho kayo.
tapatang usapan dahil ginagago na po tayo. Sila po ay kabahagi ng By the way, sa mga nagtatanong sa atin kung pwede ba daw mag-donate ng mga tulong para sa mga nasalanta ng lindol dito sa PH Update. Hindi ho. Hindi ho tayo tumatanggap ha. Kung gusto niyo ho talagang tumulong, pwede ho kayo makipag-ugnayan dito kay Sir Ibi Hugalbot. Makipag-ugnayan ho kayo sa kanya. Ibibigay niya ho yung tawag dito. Basta meron ho siyang ibibigay na sa inyo. Numero na kung saan pwede niyong padalhan ng inyong mga tulong dyan sa mga kababayan natin. At least doon sigurado ho tayo makakarating doon sa mga nasalanta ng lindol. Kung sakaling direkta ho natin dyan sa mga kababayan natin dyan sa Cebu. Dyan kasi sa mga mainstream media baka hindi man ibigay yan eh. Baka ibulsa lang ng mga walang hiyayan. Baka ipambonus lang ngayong Pasko yan. Mga walang hiyaw yung mga yan. Aparato ng pagnanako na nagaganap sa ating bansa ngayon. Hindi ho sila nagbabalita eh. Hindi nga nila mabanggit yung mga pangalan ng mga personalidad. Hindi ba? Hindi nila mabanggit. Kaya wag po tayong magpagamit. If you want to help, yes. Ganun po naman talaga mga Pilipino matutulungin. Ganun po talaga mga Kristiyano. Ganun po naman talaga mababait na tao. At galing po tayo sa lahing mababait at mararangal, ang lahing Pilipino. Tumulong po kayo by all means, pero idiretso nyo na lang po. Please, maghanap kayo ng kakilala. Maghanap kayo ng reputable group down there. Doon po sa ground zero. Huwag nyo pong idadaan diyan sa mga ipokritong mainstream media. Gagamitin lang po nila yung hard-earned money ninyo. Singilin natin sila. Bakit sa mga drama-drama ang gagaling ninyo? Bakit hindi kayo maghatid ng totoong balita? So balik tayo sa mga tuta at payaso sa Senado. Palakihin na ho natin ito, hindi lang Senado. Nabanggit na ho natin yung mga nagpapakatuta at nagpapakapayaso na miyembro ng mainstream media. Tingnan din natin paano nila i-handle o i-spin ang balitang ito na pinatay na ni Tito Soto ang pagdinig ng Blue Ribbon hearing. He can deny it for all I care. Siya nag-anunsyo at ang sinabi niya indefinite. Ating mga mahal na miyembro ng ating sandatahan, ang lagi ko sinasabi, you're the armed forces of the people. Yung ating mga kapulisan, pulis ng Pilipinas, pulis ng Pilipino. Kanino pa ho kami magsusumbong? Hindi ba? Umaasa ang milyon-milyong Pilipino. Mahigit sa mayorya, nakatuon ang mata, ang pagdinig, ang nakasubaybay sa ginagawang hearing o pagdinig dyan sa Blue Ribbon. Umaasa na mapapanagot, lalo na yung ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng Bulacan, sa probinsya ng Bulacan. Hindi na po naubos yung tubig baha eh. Permanente na hong baha. Itong mga tuta at payaso sa Senado, ang kakapal naman na mukha ninyo. Excuse me for... Pero sa tingin ho natin, hindi ho basta-bastang palalampasin yan ng minority. Yang minority dyan sa Senado. Yan sila Senator Rodante Marcoleta. Hindi ho nila palalampasin yan. Ika nga, oo, sinabi yan ni Soto, pero pagka meron tumayo dyan sa Senado at kinontra yan, pagbobotohan ho yan mga kababayan. Pagbobotohan ho yan. At ang problema ho kasi natin dito, noong nagpalipad sila ng kung ano-anong kabalbalan, ipinin-down nila yung mga kasamahan nila dyan sa Senado, yung si Lacson at itong si Soto Kesyo, lahat merong insertion, lahat merong ganito, itong si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, di ba? Lahat ng mga yun, sila ho yung mga dating namumuno dyan sa Senado. Ngayon ho, sila ang dinidikdik dito sa issue ng flood control na to. Ngayon, ganito ho yan mga kababayan. Pagkatapos ho nilang ginawa yan, pagkatapos ho nilang ginawa yan, sabay tigil ho ng hearing dyan sa Blue Ribbon Committee. Sa tingin nyo ho ba, yung mga individual na yun, ganun-ganun na lamang ho nila tatanggapin yung sinabi na yan, itong si Soto? Pagka meron nung hindi na pagkasunduan dyan, sa ayaw sa gusto ni Soto, isang boto lang ho yan, pagbobotohan at pagbobotohan yan.
lalo lang ho nilang pinalaki ang lalo lang ho nilang tinanggalan ng salawal itong si Martin Romualdez diyan sa ginawa niya nila. Alam naman ho nila na hindi naman porket sinabi ni Soto na indefinite suspended yan, ganun-ganun na lang tatanggapin. Oo, ngayong mga panahon na to, malaki ang balita na yan. Pero sana gumalaw yung sila Senator Dante Marcoleta, Senator Chis Escudero, wag nilang pahintulutan na pagkatapos binalasubas ng mga mismong kasama nila dyan, ang institusyon na sinasabi nilang pinakamamahal nila, ngayon bigla nilang ititigil ang hearing na yan dyan sa Blue Ribbon Committee. For the term, I'm not sorry, it's happening down there. Ang dami na pong may alipunga sa Bulacan. Dahil hindi na po lumalabas yung tubig baha. Leptospirosis, nariyan yung bantang yan. Dengue, nandyan ang bantang yan. Nakuha nyo pang i-postpone o ipatigil indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon. Bakit? Out of control Hindi na po nila makontrol. Hindi na kaya nung script nila Remember their famous line, stick to the script. Lumabas na po, nag-off script na. At pag nag-off script na, hindi na po nila kaya. They cannot handle yung usapin pag nag-off script na. Ano yung off script? Yung pagpapahayag po ni Master Sergeant Orly Gutesa. Sir, yung mga kasama po niya, maglabasan na po kayo. Hindi ko alam kung saan tayo lalabas ngayon. Ngayong pinatay ang pagdating ng Blue Ribbon, I suggest kung kayo po ay nais lumabas, magpa-press conference na lang ho kayo. Gumawa rin kayo ng affidavit, panotaryohan ninyo bago ho kayo lumabas at mag-press conference at ilahad ninyo yung inyong nalalaman para po sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Just before I went ngayong live po natin ngayong gabi, ako po ay galing sa isang pribadong eskwelahan, meron pong pagtitipon. Kita ko yung mga kabataan, punong-puno po sila ng buhay, ang sisigla. Kaya po natin ginagawa pare-pareho ang paglaban sa korupsyon para po sa kanila Correct. Ito ay para sa kanila. Wala na pong aabutan ng ating mga kabataan kung ganito kawalang hiya ang mga nasa gobyerno. Wala na pong hiya Imaginein mo yung announcement na suspended indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon. Like a thief in the night. Bigla-bigla nag-anunsyo. Last week, balik po tayo. Hindi po sila nagawa ng pagdinig. Doon pa lamang talagang malakas na even before that. Napag-usapan na ho natin, nakikiusap na po tayo, nangangampanya na tayo, mag-ingay ho kayo. Even before last week, meron ng direksyon dahil mukhang hindi nila makokontrol at hindi nga nila nakontrol. Papatayin nila ang pagdinig ng Blue Ribbon. Correct. Last week, para po soft landing o soft break, hindi po sila gumawa ng pagdinig. Lumabas po yung kanilang chairman, si Senator Ping Lacson. Ang sabi ni Ping Lacson, wala raw siyang pakialam kung sinong tatamaan, masakit daw sa kanya kung may nababanggit ng mga kaibigan, pero itutuloy niya ang pagdinig ng Blue Ribbon at wala raw, hindi raw ito ititigil at papanagutin ang dapat managot. Pero duda na po tayo at marami pang iba. Dahil tila galing na po sa ilong yung kanya naging pahayag. Ngayon po ay tinuldukan ng kanyang kaibigan, yung kanyang kabarkada, si Tito Soto. Hirap po tawaging Senate President Dahil nakikita natin talaga ang Senado ay nagpapakatutat payaso sa Malacanang. Kaya nga para doon sa mga senador na naglukulok dito kay Soto bilang Senate President, masaya ba kayo niyan? Anak ng toka, masaya ba kayo niyan? Ano pa ba yan? Yan ba yung kung tawagin nyo? Di ba kayo, proud na proud kayo pagka tinatawag na last bastion of democracy ang Senado? Ano ba yan? Ganyan ba gawain ng last bastion of democracy? Ang masambayan ng Pilipino, hindi namin malaman kung saan kami babaling. Hindi namin malaman kung saan kami magsusumbong. Tapos yung kung saan nagkakaroon na ng kaliwanagan kung ano nga ba. Kasi kung in aid of legislation, yan ang pagkakataon nyo. Gawin nyo na yung in aid of legislation nyo dyan. Kasi lumabas na itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Ilinabas niya na yung kanilang modus operandi ng kanyang ng mga pinagde-delivery niya ng pera. Lumabas na yung mga taga Bulacan First District Engineering Office. 'Di ba? Lumabas na ho.
Oh, ngayon, para talagang malinaw kasi kami yung in aid of legislation nyo, ibang bagay 'yan. Yung gustong malaman ng sambayan ng Pilipino kung saan nagpunta ang hard-earned money ng bawat isang Pilipino, ibang usapan 'yon. Kung gusto niyo magbalangkas ng batas, walang problema. Pero yung pag-iimbestiga na naka-broadcast, nakikita ng sambayan ng Pilipino, nalalaman namin kung sino talaga yung mga magnanakaw sa pamahalaan. Aba, ibigay niyo ho yan sa taong bayan. Kasi ang independent commission na yan, ungguyan ho dyan. Wala naman mangyayari. Ako na ho nagsasabi sa inyo. Balbalan yung independent commission na yan. Babalik po tayo, lalagyan natin ng konteksto kung bakit ang dami nakikita ko na ang dami hong galit Sino pa namang di Di ba? magagalit? Ang dami ng galit. Bakit? Malinaw po sa atin di ba? Yung Article 11 Section 1 ng ating saligang batas. Yung accountability of public officers. Public office is a public trust. Dapat po tayong paglingkuran ng lahat ng mga nasa pamahalaan, whether they are elected or appointed. Ngayon ang tanong dito, siguro marami nagtatanong sa mga nanonood ng video na to. PH, kung sakali bang nanalo yung si Atty. Vic Rodriguez, sa tingin mo ba gagawin niya pa rin yung ginagawa niya na yan? Ako na kung nagsasabi sa inyo, gagawin niya ho yan. Sa tingin niyo, PH, baka ginagawa ni Atty. Vic Rodriguez yan dahil ika nga nagpapabango siya sa 2028. Ako na kung nagsasabi sa inyo, kahit sitting senator yan ngayong mga panahon na to, magsasalita at magsasalita yan ng ganyan. Sigurado ho tayo dyan, 100%. Ala Rodante Marcoleta ho yan Di ba? Kaya laki ho ng ating panghihinayang, hindi nakaupo yang, lalo na yan si Pastor Kibuloy. Kung sakaling nandiyan si Pastor Kibuloy, sa tingin nyo ho ba, ganyan, baka pagputok pa lang ng balita na yan, naka-live na yan si Pastor Kibuloy, nandiyan na si Atty. Vic, nandiyan. Di ba? Ang problema ho, nadaya ang mga nanalo, kagaya nitong si Amy Marcos Manggagamit, o magpaparinig, bukas siguro magpaparinig ho siya niyan. Meron ho siyang interview niyan, di ba? Pero itong mga ganitong klaseng pagsalansan, kagaya ng pagsasalansan nitong si Atty. Vic Rodriguez, ito yung mga hinahanap-hanap ng ating mga kababayan. Kasi ngayong mga panahon na to, ika nga nagpapalakasan tayo Nagpapahiraman tayo ng lakas ng loob Nagpapahiraman tayo ng, sige, kakayanin natin yan. Sige, mayroon pang pag-asa. Pero ako, sigurado ko, yung mga kababayan ho natin dito sa PH Update, minsan pagka bago kayo humiga sa kama, napapaisip kayo, may pag-asa pa ba? Yun ang pumapasok sa utak nyo. Pero wag ho kayong mag-alala, meron pa hong 2028. Ngayon, pagka sa 2028, ako talaga sa totoo lang ho mga kababayan, nag-worry ho ako sa seguridad nitong si Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang pagka naiisip natin sa dami ng kabalbalang ginawa nitong mga opisyal ngayon, talaga hong tatrabahuhin ho nila si VP Sara. Ika nga pagka hindi nila tinrabaho si VP Sara, nakatakbo yan sa 2020, kaya dapat talaga mag-ingat itong si VP. Lahat ho yung gagawin ho nila. Kasi alam ho nila kung ano yung tabak na nakaatang sa ulo nila. Habang merong pagkakataong tumakbo sa 2028 itong si VP Sara. Pati lahat ng kawani, lahat ng empleyado ng pamahalaan, dapat po tayong paglingkuran ng buong katapatan, responsibilidad, integridad, loyalty, at efficiency. At dapat po sila'y mayroong patriotism and justice at mamuhay ng simple. Wala na pong patriotism and justice Trilyong piso na po ang ninanakaw. Trilyong piso na po ang ninanakaw. Wala pong flood control. Babalik po tayo dito. Ito'y isang lantarang panggagago sa ating mga Pilipino, yung pagpigil indefinitely ng pagdinig ng Blue Ribbon, ng mga tuta at payaso sa Senado. Makibahagi po kayo, kausapin ninyo yung inyong pamilya. This is too much. Kausapin Not nyo, unless, kagaya rin ho siguro nila ang kita ninyo, male-maleta, 3 beses isang linggo, nag-unload ng pera. Pero kung ordinaryong Pilipino lang ho, kagaya ko at kagaya ng marami na nakasubaybay po sa atin ngayon, kagalit-galit po ito. Kuba na po tayo Magkano nagsara ang palitan ng dolyar kontra piso? Nasa 58. Ilang araw na po nasa 58 pesos ang isang dolyar territory. Isang buong linggo na ho Bakit?
Takot na ang investor eh. Bakit? Dahil sa massive corruption and looting of public funds. Imbis na bigyang daan ng Blue Ribbon, yan naman ho ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon eh. To seek transparency and public accountability. Pero itong si Tito Soto, wala po yata sa bokabularyo niya yung accountability at transparency. Saan tatakbo ang ordinaryong Pilipino? Winawalang hiya na ho ng mga institusyon ng gobyerno. Inaabangan ng tao dahil kagaya po nung ating huling pagdirektang ugnayan sa inyo, hindi ba naibahagi ko na kung talagang totoo ang investigation, ipatawag yung Yusek Trigib Olaybar at ipatawag yung kalihim ng DBM na si Amina Mina Pangandaman. Paano nyo nabuo yung sweetheart deal ninyo? Yung 2.85 billion pesos. Inaabangan po ng tao yan eh. Tanungin yung Trigib Olaybar, Yusek ng DepEd, bakit mo kinaladkad ang pangalan ng Office of the Executive Secretary? Kanya po sinabi natin eh, nasa tarangkahan na ni Bongbong Marcos ang kontrobersiya at anomalyang ito. Ito ba ang dahilan kung bakit dali-dali pinigil indefinitely, pinatay ng mga tutat payaso sa Senado ang pagdinig ng Blue Ribbon? Saan po magsusumbong ang mamamayang Pilipino? Ito na lang ang aming masusumbungan eh. Correct. Yung ating mga ginagalang na nagbubuwis ng buhay. Pero minsan lang ho din kayo mabigyan ng pagkakataon, ipaglaban ng mamamayang Pilipino, maging tapat sa ating saligang batas. Huwag nyo naman hong bantayan itong mga ito. Nakakagalit ho talaga eh. Huwag naman ninyong protektahan itong mga nabubuhay sa ninakaw na buwis. Ninanakawan din ho kayo nito eh. And yet you provide them VIP security, you provide them PSPGs, you provide them Special Action Force, you provide them Coast Guard. Please naman ho, protektahan ninyo yung mamamayang Pilipino. Laban pati sa mga tuta at payaso sa Senado, wala na hong tatakbuhan ng mamamayang Pilipino. Ganito rin ho ang direksyon. Ako po'y abogado at I do not want to be reckless and risking my license unnecessarily. Pero masyado na po ito eh. Ganito rin ho yung naging direksyon nung kasong sinampa namin sa Korte Suprema. Kung matatandaan ninyo, January pa lamang, January 2024, if I am not mistaken, of this year, nagsampa na kami ng kaso sa Korte Suprema ni Congressman Sid Ungab at mga ilang pang miyembro ng Quezon City Trial Lawyers League sa Korte Suprema upang ideklarang unconstitutional ang ating 2025 national budget. Nag-set na po ng nagtakda na ng araw for oral argument. Ito po'y April 1, 2, and 3. Maganda ho yun, 3 araw. Talagang lilitisin ng Korte Suprema. Subalit, last minute, kinansila at minove ng May 19. May 19, pinospone na naman din at indefinite din ang postponement. Parehong-pareho nitong pronouncement ni Tito Soto. Hindi po natin dapat tanggapin ito dahil hindi ka tanggap-tanggap. Bakit mo papatayin ang isang pagdinig na talaga naman naglabasan na ho yung mga tao at patuloy pa rin yung mga pocket rallies na nagaganap? Well, some of those ay hindi naman seryoso dahil yung mga nagmarcha rin sa ilang lugar ay mga tutat payaso rin po ng palasyo. Correct. Pero dito tayo sa ating topic ngayon, yung tuta at payaso sa Senado. Madami na po sila eh. Pero mas marami po ang mamamayang Pilipino. Tingnan nyo lang din. Article 2, Section 1. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Yung them ho, kayo po yun, tayo po yun. Kaya wala nga po, tumatakbo nga po tayo rito eh. Di ba? Tumatakbo tayo rito dahil yung tipong nalulungkot ho tayo. Kasi pagka ito, hindi tayo nakadiretso dito kay Martin Romualdez. Lahat ho,
noong mga nasa baba pa niya, kagaya nitong si Gonzales, Cardiola, itong si Delipe, JJ Suarez, lahat ho yan, hindi ho natin hindi ho sila pwedeng hawakan. Hindi ho sila pwedeng imbestigahan. Pagka dito pa lang kay Martin Romualdez, yan si Saldico, hindi talaga siya makakawala. Kung baga, ika nga, nasa ibang bansa na yan eh. Kaso nasa ibang bansa na ho yan. Ngayon, ang dating ho dito, lahat ng mayroong kabalbalan na ginawa nung 19th Congress, ika nga, bantay sarado dito kay Martin Romualdez. Kasi isa lang ho dito sa mga to, kagaya nitong si Rog Gutierrez, kagaya nito, o kagaya nitong si JJ Suarez, isa lang ho sa mga congressman na yan ang malink dito sa issue na to. Wala na ho silang kawala, ika nga. Ay, meron pa pala, sorry. Meron pala kung tawagin interparliamentary courtesy. Ay, yung kanilang mga kapangyarihan galing po sa atin eh. Ano po ang pakiusap natin? Yung mga nagbubuwis ng buhay, wag na po kayong magpagamit sa mga nagnanakaw at nabubuhay sa nakaw na buwis. Proteksyonan niyo po kami. Crime is being committed. Tuloy-tuloy po yan. Nagpahayag si Congressman Sid Ungab, patuloy pa rin ang agos ng pera from DBM to DPWH. May mga additional releases pa ng around 58 billion, if I am not mistaken, based on the manifestation made by Congressman Sid Ungab on the floor of the House of Representatives. Wala pong tinag itong DBM. Dapat natin siyang tanungin, itong si Secretary Mina Pangandaman, pagpaliwanagin natin siya, saan tayo ngayon hihingi? Anong forum natin ngayon? Kung sa Senado, hindi nga siya humaharap eh. Paano niya naaprubahan yung sweetheart deal nila ni Yusek Traigib Olaybar na nagkakalagang 2.85 billion pesos na ang listahan ay galing kay Robert Bernardo at kay Henry Alcantara. Ang halaga ay 2.85 billion. Sinumiti nila kay Yusek Traigib Olaybar. Hindi po taga DPWH ito Yusek po ito ng DepEd. Yusek po ito ni Secretary Sani Angara. Alam kaya ni Secretary Sani Angara na may side hustle itong bata niya? Si Yusek Traigib Olaybar. Yung sinumite ng mga DPWH dito kay Yusek Traigib Olaybar dahil ang sabi niya, he is representing the office of the Executive Secretary. That's why he should be brought before the Senate Blue Ribbon. Pinatay nga po ng mga tutat payaso sa Senado Nagpahayag na si Senator Tito Soto Canceled, postponed indefinitely. Suspended indefinitely ang pagdinig. Pag sinabi mong indefinite, maniobrahan na po yan. Meron din po nagtawag tayo kanina na ang isa pang kadahilanan, marami raw po kasi ay magbe-break na ang Kongreso ng October 8, if I am not mistaken. Kung may mga alam po sana, please correct me if I am wrong. Meron daw po kasing magbe-break na raw po ang Kongreso, yung Senado at mababang kapulungan ng October 8. At marami daw po sa kanilang miyembro ay meron na mga scheduled vacation or overseas trip. Kaya daw po sinuspend indefinitely ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Grabe Trilyong naman piso yan. ninanakaw. Pambihira. Ang inaatupag pa nila yung papasyal-pasyal. Uunahin niyo pa yung biyahe ninyo. Lang Kung yan gusto naman. niyong buhay na pabiyahe-biyahe, sana hindi na lang kayo nagpresenta sa mamamayang Pilipino at linigawan at hiningi ang kanilang mandato. Yun kung totoo ang inyong mandato at hindi mandato galing sa vote counting machine lamang. Yun po yung isang itinawag sa atin, babalik tayo. Article 11, Section 1. Yung accountability of public officers. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. With patriotism. Yung patriotism, wala na po Magbabakasyon, inuna po yung bakasyon kaysa sa pagdinig. And justice.
Hustisya ang hinihingi ng mamamayang Pilipino. Dahil ninanakaw ang buwis na inaambag ng mga ordinaryong manggagawa. Babalik po tayo doon. Ngayon, saan tayo magsusumbong? Ito na lang po ang aasahan natin eh. Na sana'y pakinggan tayo at ipagtanggol naman tayo. Paano? Huwag na ho kayo magpagamit sa mga nabubuhay sa nakaw na buwis. May mga pamilya din ho kayo. Yung mga batang mag-aaral na akin nakasalamuha kanina. Punong-puno po ng sigla. And of course, when you're that age, haba pa, punong-puno ka ng pag-asa. Pero yung pag-asa po nilang yun, kinakailangan tayo na naririto sa present, meron po tayong partisipasyon, obligasyon at responsibilidad na masiguro na mabigyan sila ng isang kasalukuyang pamumuhay na disente at may dignidad. Pag hinayaan natin itong harap-harapang lapastangang ginagawa sa atin ng Marcos Jr. Administration, kawawa po yung mga kabataan, yung ating mga kasandalahan at member of other uniformed men and women. May mga anak din kayo, may pamangkin, may mga apo. Tingnan po ninyo sila. Huwag na po tayong magpagamit sa mga ito. Mas marangal po makipaglaban sa frontline at magbuwis ng inyong buhay kesa po protektahan itong mga gahamang nabubuhay sa nakaw na buwis. Pinatay na po ng mga tuta at payaso sa Senado yung pagdinig eh. Kailangan po tayong mag-ingay. Kailangan po tayong mag-ingay. Let us continue with our resistance and defiance sa abuses of the Marcos Jr. administration. In our own little way, in our own collective way, lalaki din po yung tinig natin. Lalaki rin po yung tinig natin. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Saludo, Senator Vic Rodriguez yan. Senator, palakpakan natin. Atty. Vic Rodriguez. Saludo. Maraming salamat po mga kababayan.